What is up you guys? Dr. Momentum here. Tapos na tayo magbakasyon kaya meron na naman tayong panibagong video. At sa video na to, simple lang yung gagawin natin guys. Ituturo ko lang sa inyo kung paano ba naispatan ng estudyante natin itong TUT USDT. Nagkaroon siya ng 407% ROI o return of investment dito. So entry price, tingnan natin. Exit price, tingnan natin kung saan siya nagbenta. And by the way, nagpaalam naman ako sa ating estudyante, si Doc Eddie, shoutout sa iyo na gamitin natin tong content na to. Syempre para makatulong sa ating mga kababayan, no, na magkaroon sila ng idea paano ba natin tinitrade yung mga ganitong klaseng coins sa crypto na akala natin 6% return is already good, pero dito sa crypto posible pong kumita ng 407% within a span of few minutes. Pero disclaimer lang, pag hindi mo alam ang ginagawa mo, posible ka rin ditong masunog in a span of few minutes. Okay? Unlimited opportunity, pero pag hindi alam mong ginagawa, unlimited din ang risk involved. Okay? Kaya tayo nagtuturo para in essence, maiwasan natin yung risk, mababaan natin yung risk, maging calculated and educated risk, and then makuha natin yung opportunity na ino-offer ng crypto sa mga Pilipino. Okay? So, eto, nagpaalam naman tayo dito kay Doc Eddie. So, ito 407% gain sa TUT USDT. Okay? So, ano ba sabi niya? Close all position, second entry sa triggered ng 9MA, neckline breakout, buti tama analysis. Okay, so by the way, ito pala yung mga wins namin, no? So, hindi ko na-explain yung iba dyan, pero ito lang yung gusto natin tingnan. So, ito yung analysis niya. So, ano ba nakikita natin dito? Sabi niya dito, head and shoulder. Okay, ano ba yung head and shoulder? Head and shoulder is a bearish pattern. Okay, so ito yung shoulder, ito yung head, and then ito yung shoulder ulit. So, dito siya umentry, dito sa area na to. So, dyan siya umentry. As you can see, 1 hour time frame yung gamit niya. Pero titingnan natin to mas in-depth sa mas lower time frame pa. Okay, so punta muna tayo sa trading view para ma-discuss natin kung paano ba nakuha ni Doc Eddie yung 407.50% gain within a span of few minutes. Okay? So, game! So, guys, andito na tayo sa TUT USDT and i-pull up lang natin dito sa gilid yung... So, guys, ito na si TUT. So, i-pull up lang natin. Tingnan natin saan ba yung entry price ni Doc Eddie dyan. Doc, saan ba ang entry price mo dyan? So, sabi niya, 0.03519. So, bigyan ko kayo ng idea kung paano tayo mag-dissect ng trade. So, pagka nagpo-post na yung mga idol nyo ng trade, i-dissect nyo para magkakaroon kayo ng idea kung saan ba sila nag-entry, ano ba yung mga tinitingnan nila. So, dito, ituturo natin kung paano yan. 0.03519. So, tumingin siya sa 1 hour time frame. Ano ba yung makikita natin sa 1 hour time frame? Okay, so as you can see here, meron tayong head and shoulder pattern. So, head and shoulder pattern yan. Here. Teka, i-explain ko muna kung paano yan. Paano yan na ispatan ni Doc Eddie. Okay, and then here. So, ayan. Okay, so ano ba yung head and shoulder pattern? I-search natin sa Google. So, sabi dito sa Investopedia, what is head and shoulder chart pattern in technical analysis? A head and shoulder pattern is used in technical analysis. It is a specific chart formation that predicts a bullish to bearish trend reversal. So, from bullish, paakyat yung presyo, ngayon nagbe-bearish na siya. The pattern appears as a baseline with 3 peaks.
So, nakita natin kanina, 3 picks yan. 1, 2, 3. Okay? Where the outside two are close in height. So, yung pareho daw na outside, so ito yung inside pick, ito yung outside, are close in height. So, halos magkapareha daw sa height. Tapos, and the middle is the highest. Okay? So, in the middle is the highest. The head and shoulder pattern forms when a stock prices rises to a peak and then declines back to the base of the prior up move. Then the price rises above the previous peak to form the head. So, ito daw yon, mag-rise muna and then bababa tapos magpo-form ng ulo. Ito yung head. So, mas mataas dito sa shoulder. Okay? And then, magkakaroon ulit ng price peak. Pero yung price peak niya, ka-level na lang nito. Okay? So, yan lang technically yung head and shoulder. So, head and shoulder is considered one of the most reliable trend reversal pattern. So, in this case, trend reversal yung ginawa ni Doc Eddie. So, saan nga ba siya umenter? 0.3519. So, dito, inano ko na ginuhitan ko na Ano ba yung mga possible na tinitingnan niya dito? So, kung aaralin ko siya, alam ko na meron akong support or support line here. So, tatlong support line, pero since lower time frame ang tinitingnan ni Doc Eddie, dito na ako magbe-base sa support na to. So, dyan. Ngayon, saan ba siya umenter? So, 0.3519 dito siya umenter sa kandilang ito, no? So, I would assume dito siya umenter sa kandilang yan. Okay? So, yan na. So, ngayon, nakikita na natin kung saan siya umenter. Dito sa kandilang to. Ngayon, hahanapin mo ngayon kung bakit siya umenter dyan. Punta ka ngayon sa lower time frame. Ganito lang mag-analyze kung ano yung mga ginagawa ng mga loading nyo. So, pag nag-post ng presyo, kaya minsan tinatakpan ko yan, di ba? Pero, sige, ibigay na lang natin kapag magpo-post ulit tayo. Okay? So, ganito lang mag-analyze guys ng tactics ng mga loading, no? So, ngayon, nasa 15 minutes ka na. O mamaya titingnan ulit natin yan sa 5 minutes. Ano yung nakikita natin dito? Ang nakikita natin dito is a breakdown. A breakdown, ano? Breakdown of support. Support breakdown. So dito siya umentry. Dito siya umentry, possible or here. Ang bias niya would be breakdown of neckline. So ano ba yung neckline? Ito yung neckline, yung kanina. Ito yung support na tinitingnan natin. Okay? So dito yan. And then asa ng cut niya dyan? Marahil tight cut si Doc. So 3% ganyan, 2%, pero tingnan natin sa plano niya. So ito. Kung mapapansin nyo dito, grabe yung cut niya, no? So dito lang. So sobrang tight, pero yung reward grabe din. Ang laki ng reward. So balik tayo dito. As you can see, saan niya ba kinlose yung position na yan? 0.2802. 0.028. 0.02802. Bubulol pa tayo, no? 0.028. So, saan ba yan? Dito pa yan, no? Napaka ano pa yan. So, para mas mabilis tayo, 0.02802. Grabe, no? Absolute bottom niya na benta. So, probably na-screenshot niya na absolute bottom, pero nakabenta siya siguro around at this area. So, that's 350 to 400% gain pa lang.
gain pa rin. Bakit siya nagbenta dyan? Ito yung tatlo kong nakikita dyan. Number 1 is profit objective. Nahit na ni Doc yung profit objective niya. Kumbaga, ikaw ba naman, meron kang 1,000, tas 1,000 mo, naging 400% gain, naging 4,000 na, o 5,000, may tayo sa mate. Hindi ka pa ba masaya nun? So, profit objective, that's one way of taking your profit. Then, number 2 reason is technical sell. May nakita siyang technical site kaya niya binenta, which is correct. Kasi meron ditong resistance here na naging support na. Okay, so this is a major support. Why? Because ilang tap ang ginawa niyan? 1, 2, so here. So lakihan natin para makita nyo. So 1, 2, 3. So that is a major support. Okay, kasi dyan naglalaro o dyan nagre-react yung presyo. Kaya iniisip ni Doc, magre-react din yung presyo dito. Kasi at the end of the day, we're just playing in probability and price. Okay, so kaya siya napabenta dyan kasi meron siya nakitang support dito. So sabi niya magre-react yung presyo, magbebenta ako dyan kung hindi siya tumitingin sa profit objective. Pero pwede rin namang dalawa yung tinitingnan niyang rason. Number 1, profit objective, masaya ka na kasi yung 1,000 mo, kung nag-invest ka 1,000, ngayon 4,000 na o 5,000, or ginamitan niya rin ng technical sell. So ito yung pwedeng gamitin nyo na selling technique para sa trading system nyo. Profit objective and then technical sell. So kung meron kayo natutunan, comment mo naman. Momentum sa baba. Okay? So mag-iingat kayo palagi. Sana meron kayo natutunan. God bless you all sa trading journey nyo. Huwag kayo susuko. Okay? So aral lang ng aral. Balang araw, ikaw naman. Dr. Momentum out.